Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? Ngayon nandito naman tayo sa channel ni Ka-BBM News PH. Dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon, kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Mga ka-BBM, halos isang linggo nang hindi lumalabas at hindi nagpapakita sa media itong si DOJ Secretary Boying Rimulya at ang kanyang spokesperson lang na si Attorney Miko Clavano ang madalas nating nakikita at nagbibigay ng update. Dahil dito samot-saring espekulasyon ang nagtitrending ngayon sa social media kung bakit at ano ba talaga ang nangyari kay SOJ Boying Rimulya. Ilan sa mga posibleng dahilan kung bakit bigla siyang naglaho sa DOJ at wala man lang abiso sa publiko ay ang mga sumusunod. Una, baka umiiwas sa kanyang mga paulit-ulit na kapalpakan. Pangalawa ay posibleng may nilulutong plano para sa kanyang mga kritiko at sa kanyang mga inaakusahan. At pangatlo ay posibleng palabas lang nila ito at kalaunan ay iaanunsyo ng Malacanang na ililipat siya o kaya naman ay ililigwakin o sisibakin sa kanyang posisyon sa DOJ dahil sa kaliwat ka ng panawagan ng mga tao na dapat na siyang sibakin sa pwesto. Pero ang pinakamatinding dahilan ay ang kanyang kalusugan na kung saan ay may isiniwalat ang isang retired general na sumasailalim daw ito sa operasyon kung saan ay meron siyang sakit sa puso at maituturing na isang malubhang karamdaman. Samantala dahil sa tila biglang paglalaho ni Rimulya, umaani naman ito ng iba't ibang reaksyon sa ating mga kababayan. May mga nagsasabi na nag-uumpisa na ang karma ni Rimulya dahil sa mga ginagawa niyang panghuhusga sa mga taong pinaghihinalaan pa lamang gaya ni General Bantag at Congressman Arnie Teves Jr. Para sa detalye ng balitang yan, sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Ka-BBM News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Hindi pa nakasubscribe sa ating channel na Ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ano nga ba ang nangyari? May mga nagsasabi na ganito, may mga nagsasabi na ganito. So, umpisahan natin ayan. Umiiwas sa kapalpakan. Kaya ito yung katanungan natin. Maaari kayang umiiwas sa mga kapalpakan niya? Ayan. So, in line with that, re-reference natin yung mga ibang mga napansin natin. Natawa ko dun sa joke ni Atty. Topacio kanina Relax lang kasi. Sa kaka-Timor-Leste mo kasi, sabi niya kaka-Timor-Leste mo kasi, ayan, nagkanda-leche-leche na yung buhay mo. Alright, so maaring may pinaplano, di natin alam kung ano pinaplano nila or yung bang may niluluto. Next, ano pa? Ayan. Ito yung parang mas tugma. Hindi natin alam kasi ang first na makakaalam niyan, alam nyo na yung mainstream media kasi sila naman talaga may access kung ano man ang scoop na information. Bagamat ito ay nanggagaling sa mga ibang kasama natin or sa mga ibang social media ay meron daw sakit. Nakita ko rin ito sa post ni Maharlika kanina, At meron din sa kabila na bagamat ito ay parang marites pa, pero sa totoo lang kung titingnan ninyo yung kung titingnan niyo naman ang mukha ni Boying Rimulya, hindi kung
tignan nyo ba lang sa features ng kanyang mukha. Hindi fresh, parang, alam nyo yung, pwede mo ring sabihin na dahil sa bisyo, I don't know what bisyo is that, pulburon man yan, o yosi, or alak, hindi ko alam kung umiinom siya o nagyoyosi siya. Pero, base pa lang dito, kung titignan ninyo, itong kanyang mukha, yung kanyang lips, medyo dry, dark, yung feature ng kanyang mukha, very dry na something like, masasabi mo na meron talaga siyang iniindang sakit. Maaari, itong pinakamalapit sa ating hula, maaring may sakit na siya at kinakarma na. Of course, hindi tayo dapat maging masaya na meron tayong kapwa-tao na may sakit. We don't take joy or happiness on that, but of course, it's a reality. Sometimes, yung karma, mabilis yung karma. Na sometimes, yung ginagawa mo sa kapwa mo, maaaring kaagad-agad yan ay ibalik ng Diyos. Kung hindi man ngayon, kung hindi man mabilis, maaaring in the future, maaaring one of these days, pero tila baga ang lumalabas, may mga balibalita na ito daw si Boying Rimulya ay may operation daw sa puso. Pag sinabi kasi na operasyon sa puso, abay matindi yan. Hindi po biro yan pag puso ang operation yan. It takes months or even 2 years para ma-rehabilitate yung puso mo and even after operation kailangan mo pa rin magpahinga. So ang gusto namin sa iyo, ang hiling namin sa iyo, Mr. DOJ Boying Rimulya, ay ipaubayan mo na lang sa iba na medyo maliksi-liksi pa at kayang gawin yung trabaho mo ng tama. Sama-sama po tayong ipanalangin si Boying Rimulya na wag nang bumalik. Panalangin natin na sana magkatotoo na wag na siyang bumalik. Well, of course, ipanalangin natin na get well soon. Pero panalangin natin na wag ka nang bumalik. Please. So yun yung panglima, maaaring liligwakin na si Boying Rimulya dahil nakakahiya siya. I mean, pwedeng ganun na nakakahiya siya or nakakahiya na yung kanyang mga pinagagawa. Kumbaga, nagiging factor yun na mas lalong, kasi alter ego yan ni PBBM din on the part of justice, alter ego niya yan. So, yung lagi niyang ginagawa na ganun na akala mo na parang tinatanga niya yung taong bayan na parang wala tayong ang daming mga abogado sa Pilipinas. Tapos yung mga argumento at mga pahayag nitong si mismong tatay ng hustisya ay ganun. Maraming abogado sa Pilipinas na nakakaalam ng batas. Ito, magbibigay ako ng update tungkol sa kalusugan ni Secretary Boying Rimulya. Ano daw si Boying? Na triple heart bypass. So, it's a major surgery. So, ano ba yung bypass? Dito po sa puso natin, parang health tips na rin ito. Para, let's discuss this, para sa ating health maka-learn tayo ng lessons na alagaan ang ating puso, ang ating kalusugan. Kaya triple heart bypass. Ganun po ang lumalabas na balita na nagkaroon nga ng major surgery si Secretary Rimulya. Ako, personally, hindi ko magustuhan yung performance ni Secretary Rimulya sa DOJ, but
tao pa rin siya na dapat nating mahalin, pagdasal. Kaya in this case, ako nagpapasalamat na successful ang kanyang triple heart bypass artery. Ang kailangan na lang is magpahinga. So, sabi ng Bible, ang kasalanan daw natin is nanggagaling out of the man's heart. Galing sa puso ng tao, yun na, lalabas yung kasalanan. Ano yun? Adultery, fornication, sexual immorality, evil things comes from the heart. Kaya, ang Panginoong Hesus. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.